Good afternoon guys, mga kalapat kids. So, silipin kaya natin mga ibon natin. Lakas ng ulan, grabe oh. Lakas ng ulan. So, tingnan natin yung mga ibon natin ngayon guys. So, pakita ko sa inyo para makita nyo na rin kung kamusta sila kung pagka ganitong naulan. So, okay naman sila, yung iba nga ganyan oh. Kaya nagkakandumi-dumi sila, ayan. Yan yung ginagawa nila, kaya nagkakandumi-dumi sila. Ayan. Nagtatampisaw sila sa ulan kahit na hindi naman sila mababasa actually. Hindi naman sila nababasa kaso ganyan may mga talsik-talsik. Mas gusto nilang maligo sa ulan. Oh. Kaya nadudumihan sila, pansin nyo. Kaya minsan pagka gumagawa ako ng vlog, bakit kaya nadudumi ng mga ibon nito? Ayan yun dahilan. So ito naman okay naman sila dito. Ayan. Okay naman sila oh. Hindi naman sila nababasa dito sa bandar yan. Ganun din naman dito. So, safe naman yung iba kasi nga may mga plastic akong nilalagay. Ayan, ganun din dito. Meron na rin akong nilagay dito. Dito ko nilipat yung nawala dati, yung bumalik sa dati ay dating mayari, yung black white feather. So, ayan yung ipamimigay ko, yung dalawa doon. So, okay naman, di naman sila nababasa. Ganun din naman dito sa malaking kulungan. Hindi rin naman sila nababasa. So check natin sila dito. Grabe, maulan, lakas ng ulan. Ayan oh, hindi naman. Ayan, nakita nyo yan. Mas gusto nilang maligo sa ulan, pero at least safe sila, no? Safe sila sa malakas na ulan. Pagka mga ganitong malakas na ulan, at least safe yung mga alaga natin. So ganun din yung mga manok, di rin nababasa. Alam nyo, mahalaga guys na sinisafety natin mga alaga natin kapag ganitong mga ulan kasi parang tao din yan eh. Pagka palaging nauulanan, nagkakasakit. So, maganda na ang ginagawa natin eh pagka ganitong nag-uulan secure natin sila. O para hindi sila magkasakit. Problema yan pagka nagkasakit sila, gagamutin pa natin, di ba? So, mas maigi na i-prevent na natin sa sakit yung mga alaga natin. So kahapon yun, no? Lakas ng ulan, grabe. Hindi ko na natuloy yung video kasi lakas kasi talaga ng ulan. Ito yung pusa na sinasabi ko sa inyo. Ayan, yan. Bigla-bigla sumusugod sa kanila kaya minsan hindi na talaga ako nagpapalabas. Kasi bigla-bigla kang sumusugod yung pusa na yan. Oh. So ngayon ang gagawin ko, papakain ako. Dumi na naman ng kulungan nila. So siguro bago ako pumasok sa trabaho, maglinis muna ako. So ang trabaho ko kasi guys laging out of city. Wala ako ng 7 araw sa bahay. Okay, so ayan na po yung mga, diba, hindi naman sila nabasa. Kagabi umulan din eh. So talagang safe sila kasi laging may plastic. Ito okay na rin to, malalaki na rin to. So by the way, nakapost pala to. Itong tatay nila, baka gusto nyo lang i-avail, binibenta ko. Hindi sama sa pinamimigay pero binibenta ko siya. So gawin ko munang pera. Ayan, so nakakaano pa yan. Hindi ko alam kung ilang taon na yan guys kasi yan. Bili ko lang din sa isang pansir dito sa may Pasig. Tapos siya, Homer. So ginawa ko siyang breeder. And then ayan, nagkaroon na ng mga anak sa akin. Yung puti na nandun sa isang kulungan, anak din niya yun. So ito, ayan, mga anak niya. Di ba nga wala na yung niya, misis niya. May kumuha na. So ito, puti na lang binuhay niya. Buti binabuhay niya yung anak niya. So yun yung concern ko nung una eh. Ang problema nga, hindi ko nalagyan ng sing-sing. So reject na kaagad yan sa mga nangangarero kaalaga. So ito okay pa nandito. So wala, parang nagkabulutong ka ata brother. Nagkabulutong nga siya. Anyway, madali namang gamutin ang bulutong. Huwag kayo masyado matakot sa bulutong. Palakasin nyo lang yung resistensya. Marami na akong video na nagawa regarding sa bulutong. So tingnan nyo na lang guys ha. Marami na akong nagawa. Okay, so madali po siyang gamitin. Madali po siyang gamutin. Hindi delikado ang bulutong.
Kaya huwag kayong masyado matakot yan. Okay, so ngayon papakain ako ngayon. Alisin ko na ayun na nila. Kailangan linisin ko muna, baka makakain naman sila ng tao. So ito yung mga lagay ng ibon natin ngayon. Okay, so dito yung dalawa. So magpapakain muna ako, and sigurado naman ako ulan nito, so hindi pa rin ako magpapalabas. Siguro 2, 3 lang palabasin ko ngayon. Ang hirap kasi pag lahat nasa labas, ayaw mag-uwian. Awa rin naman ako sa kanila pagka hindi sila nalabas. Kasi siyempre kawawa din. Kasi kailangan din nila lumipad para sa kalusugan din nila. Problema kasi Sabado na. Lunes may pasok na ulit ako. So mangyayari niyan, baka mamaya meron na namang hindi umuwi, mag-alala na naman ako. Maigi na siguro na wag muna ako magpalabas ngayon. So kita nyo naman paano sila magkagawan sa pagkain, no? So mahalata mo ang ibon guys kapag pag malusog, kapag ayan, magana kumain. Yung iba nga ayan, hindi ko pa nalalagyan tong malaki. Tingnan mo kung gano'n. Gusto na nila talaga kumain. Ganun din dito. Mahalata mo pag magana sila. Ito naman tamang kain lang yun nandoon. Pero wala namang mga sakit yan. Ayan. So ganyan sila kalulusog. Ganyan or ganun din, ganyan din sila kagutom. So, dagdagan natin Ayan, so magana talaga sila kumain, no? Maganda yan, no? Maganda yan pagka ganyan na nagagawan sila sa pagkain, kasi sanay sila makipagbardagulan. So sabi nga nung isang kanser dito, maganda daw kapag ganyan na nakikipag-agawan sila kumain, kasi once daw na nilaban mo yung ibon, pinasok mo dun sa truck at pinakain sila, syempre medyo masikip daw yun. So nakikipag-agawan, at least sanay nga makipag-agawan yung ibon mo, hindi siya mahiyain pag nakakita ng pagkain. So sabi niya maganda daw yung ganun. So pero syempre titingnan mo din kung napakalit naman ng lagayan mo ng pagkain at alam mong hindi, kahit makipag-agawan siya, hindi talaga siya makakain, adjust mo din, kasi baka mamaya hindi na rin makakain yung ibon mo. So mayroon ding talagang hindi makasing ito, gaya nun. Dagdagan natin pa konti. Ito yung pinakain ko sa kanila ngayon guys. Breeder mix. Ayan. Tara natin yan, doon naman ako sa kabila. So tulad doon sa isa, no? Doon sa isa, tingnan mo, ganun din sila dito, agawan din. Ayan, talagang bardagulan din sila. Ngayon alam nyo na kung bakit nag-ano ako na nag-out ako ng ibon kahit hindi na binibili. Pinamimigay ko na lang kasi talagang mahirap na rin magpakain. Gaya nga nasabi ko, wala naman ako kinikita rito. So na-out ko na lang, pinamimigay ko na lang. Pero hindi ko naman ipapaubos to. May mga mangilan nila na yung iba binibenta ko na lang, yung iba hindi ko ina-out, inaalagaan ko na lang kasi syempre ano pa magiging libangan ko kung lahat na lang ipamigay ko, di ba? So ang inaano ko lang talaga kadalasan pinamimigay ko yung mga YB lang, kasi ito kasi itong mga batcher ko na to karamihan dito. So napakamagana nila kumain. Ito kasi kakapares lang nung dalawa ayaw niya iwan yan. Ganun din to, masyado siyang bantay sarado sa yun ang tingin kong may sakit. Yung dati kong breeder na naalala nyo, may video yan ano kayang sakit yan guys? Ganun, parang nahihilo-hilo siya. Comment nga kayo sa akin, baka maawa ako sa kanya.
Sayang, batcher ko pa naman na yan. Oh. Sara ko na. Papainom naman tayo ng tubig galing sa Pasig River. Pero hindi ito galing sa kanal. So baka isipin nyo, napakarumi naman ng inuman nila. Actually nakita ko yan sa video ni Ex Machina. Basta palitan lang daw ng tubig. Kay Ex Machina ko nga ba nakita yun? Parang isang ano rin yun eh. Lager din ng kalapati. Pero parang kay Ex Machina nga. Ayan, so papainom tayo ngayon. Lalagyan naman natin sila ng tubig. Ayan o. Alam nyo, may nakakatawang pangyayari yan. Dati napaka malinis ko sa mga inuman nila, kainan nila. Pansinin mo, hindi naman ganun kalinis ang kainan nila. Kung kailan hindi ko noong time na ayun, ganun mga time na yun, sorry, nabulol-bulol na ako. Time na naggaano ako, madalas ko nililinis tong mga to, mga kainan nila. Palagi silang may sakit. 'Di ba? May mga pansin niyo yung mga nakaraang video ko, 'di ba? Palagi silang may ginagawa ko pa nga ng content yun eh. Palagi silang may one eye cold, may halak. Pero kung kailan hindi na ako naglilinis, saka sila parang lumakas yung immune system nila. Saka parang hindi na sila nagkakasakit ngayon. So, alam mo yun, may connect kaya yun. May connect na kaya yun. Pa-comment nga. So, nag-ano lang ako, nakakatawa lang, nakakatawa na nakakagulat. Oh. So, natutunan ko yun sa isang content creator din ng ibon eh. Hindi ko sure kung si Ex Machina yun o si ano, sino ba yun? Yung isang yun. Nakalimutan ko yung pangalan eh. So, hindi na raw niya nililinis to. Itong mga to. Pinapalitan na lang niya ng tubig. So, sabi pa nga nung isa, huwag daw masyadong ibibi yung mga ibon eh. Kasi pag binibibi mo daw yan, lalo silang parang nangihina, parang lalong humihina yung mga resistensya nila. So parang proven naman kasi nakikita nyo naman ginagawa ko ngayon, di ba? Hindi na halos nagkakasakit ng ibon ko. Tapos hindi na rin ako nagpapainom ng mga vitamins. Bihira na lang din ako magpainom ng vitamins. Meron pa akong mga vitamins dyan, pero minsan parang sa isang linggo, isang beses na lang ata ako nakakapagpainom eh. Hinahalo ko na lang sa tubig nila eh, parang ganun. Ngayon kasi natagulan din, hindi na rin ako masyado nagpapalabas. Kasi ayun nga, late na sila umuwi. Tapos aabutan pa ng ulan sa labas, naliligo sila. So doon kasi manggagaling talaga yung sakit eh. So ngayon siguro madalas ako magpalabas siguro by summer na siguro. Or kapag wala na masyadong bagyo. Na lang siguro ako ulit magpalabas, pero zero sa ngayon, di muna. Okay, so siguro dito ko na ulit putulin tong video ko guys, kasi ang mahaba na naman. Siyempre baka tamarin na naman kayo manood pag masyado namang mahaba. So dito na lang po muna. Okay, salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa mga nandiyan pa, at sa mga bago, pa-subscribe naman po. Napakalaking bagay po nito sa akin. Ito lamang po. God bless po sa inyong lahat, at mag-ingat po kayo ha, kasi kakatakot yung panahon ngayon. Ngayon may lindol na naman. 7.2 ata sa may ano, sa Davao. So pagdasal po natin yung mga kababayan natin doon, ano, kawawa naman sila. At syempre pagdasal din natin na sana hindi tumama sa atin yung lindol. So ayun lamang po, mag-iingat po kayo palagi. God bless po ulit sa inyong lahat.